Welcome sa Our Lady of Lasal at Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak, kasamahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Sino po, ano po ang liwanag sa buhay ninyo? Hanggang saan tayo pupwedeng samahan ng liwanag na ito? Pag sinabi pong liwanag, at least ngayon sa pagninilay natin sa araw na ito, sa mga pagbasa, sabihin nating pag-asa ang ibig sabihin niyan. Liwanag ang ibig sabihin pag-asa. Pag-asa sa buhay natin, sa mundong ito na ginagalawan natin, na balot ng kadiliman ng kasalanan, problema, at kalungkutan. Alam na naman po natin siguro ang karanasan ng tayo'y mabalot ng dilim, di ba? Nakakaparalisa. Hindi ka makakilos si wala kang makita. Kaya nakalulungkot din kapag balot ng dilim. Ganon kahalaga ang liwanag o pag-asa. At ito po ang sinasabi sa atin ngayon ng mga pagbasa. Sa ating unang pagbasa, sana po naramdaman ninyo kahit paano ang liwanag o pag-asang naramdaman ng mga Israelita matapos biglang mag-decree ang isang paganong hari na si Haring Ciro ng Persya na nagpapahintulot sa lahat ng mga Israelita na natapon sa iba't ibang mga lugar na bumalik na ng Jerusalem at upang buuin nilang muli ang templo nilang magkakasama. Napakalaking bagay po nito para noon sa mga Israelita na matagal nang dayuhan sa iba't ibang mga lugar dahil na-exile nga po sila, naipatapon sila, at matagal nang wasak, sira ang templo nila na napakahalaga para sa kanila. Ito ang identity nila. Ito ang simbolo ng pananampalataya nila. Kaya't itong dekreto ni Haring Ciro ng Persya ang nagbigay sa kanila ng pag-asa. Sa kanila na kamuntik ng mawalan na talaga ng pag-asa. Bagamat malayo pa sa konteksto ng ating narinig na pagbasa, yung pagtatayo ng templo at pagiging united muli ng mga Israelita, at least, pag-asa na may mangyayaring maganda. Sa ating ebanghelyo ay tampok naman ang talinghaga ng lampara, the parable of the lamp. Ang lampara po o lamp, ang siyang pangunahing liwanag sa bawat bahay ng mga Hudyo, Hebreo o Israelita. Dahil hindi pa naman noon uso ang kuryente at bumbilya. Kaya napakalaking bagay ng lampara, which by the way ay maliit lang ha. Baka malaki pa yung palad ko. Kaya maliit lang din talaga ang sinag nito at ang area ang nako-cover nito. Pero kahit maliit lang yung sinag, maliit lang yung cover ng liwanag, malaking bagay na. Para hindi totally madilim sa bahay nila. Para hindi sila matakot, hindi sila malungkot, may magawa sila kahit pamaano. At ganun po ang nagagawa ng liwanag ng Diyos sa buhay natin. Ang liwanag ng Kanyang salita, ang liwanag ng Eucharistia, ang liwanag ng Kanyang mga biyaya. Bagamat nandyan pa rin ang dilim na dulot ng kasalanan, problema, at kalungkutan, nakakakilos na tayo kahit paano. Hindi na tayo napaparalisa ng mga ito. Hindi na tayo napaparalyze ng mga ito. Kasi nakakakita na tayo ng direksyon. Nakakakita na tayo ng patutunguhan. In as much as ang liwanag na nakikita natin, bagamat kaunti lang, ay indikasyon na
ng mas malaking liwanag na ating mararanasan o makikita. Kumbaga, ang ating nakikita ay sinag ng totoong liwanag. Parang tayo na-trap sa isang gumuhong gusali o sa isang tunnel, napakadilim. Pero oras na makakita ng sinag ng liwanag, at lalakad lang ng lalakad sa direksyon na yon, nandun na agad ang pag-asa. Sa huli, mababalot na ng liwanag ng Diyos ang dilim ng kalungkutan, ng problema at kasalanan sa buhay natin. Unti-unti, tayo darating din ang liwanag ng Diyos ay mararanasan din. Mapapawi din ng tuluyan ang dilim. At ito, mga kapatid, ay po pwede nating i-apply ngayon sa ating bayan. Sa tindi ng dilim ng korupsyon na ating nararanasan. Yung mga nangyari kahapon, yung mga rallies, peaceful ha? Hindi yung mga nakisabay lang. Yung mga peaceful rallies kahapon, not to mention, yung napag-usapan nating sakto pa ang mga readings kahapon, sakto pa ang mga bagdiriwang kahapon, ay maliwanag na sinag na ng liwanag ng Panginoon na nagbibigay sa atin ng pag-asa. Siya yung nag-steer sa puso natin. Katulad ng ginawa niyang pag-steer sa puso ng isang hari na pagano na hindi naniniwala sa kanya. Siya ang siyang kumikilos. Ito ay sinag ng liwanag na siguradong nakahagip na ng mga kinaukulan. Isang mensahe nagpaparating sa kanila na seryoso na ang mga Pilipino. Dapat magbago na ang dapat na magbago. Kumilos na ang dapat na kumilos. But we have to sustain this light. Kailangan po nating alagaan ang sinag ng liwanag. Of course, through our constant, persistent call for accountability. Yan, andyan na yan. Pero kasama nito at maaring masigit pa dito, lagi po tayong magdasal. Lagi tayong magdasal. Upang hindi mawala yung pag-asa na mayroon pang mangyayaring maganda. Dahil sa ating pananampalataya na ang Diyos ay nasa sa panig natin at kumikilos talaga. Mahalaga rin po ito para yung direksyon na tatahakin natin ay yung direksyon lamang na kalugod-lugod sa Panginoon natin. Siya ang nagsisimula nito, siya ang magtatapos nito. Kaya dapat gawin din natin ito ayon sa kanyang paraan at hindi ayon sa ating paraan. Sa ganitong paraan, maiwasan natin ang manakit, ang manira, ang gumawa at magsalita ng masasama. Kahit gustong-gusto natin, kasi alam natin na hindi ito gusto ng Panginoon natin. Kung minsan nadadala tayo ng ating damdamin, kung minsan nadadala tayo ng pag-iisip na kaya nating baguhin ang sitwasyon natin, wag po sana tayong patrap sa ganong kaisipan sapagkat hindi po pwedeng makakilos ang Panginoon pag ganyan. Tandaan po natin mas nakakakilos ang Panginoon bagamat makapangyarihan siya kung isinusuko natin sa Kanya ang ating kalayaan. At ang ibig sabihin nun ay kikilos lamang tayo ayon sa paraan
na kanyang kinalulugdan. After all, siya ang makapagpapabago ng sitwasyon. Siya ang makapagpapabago sa puso ng tao. Siya ang makapagbibigay ng tagumpay sa ating buhay. Yes, maaring mabagal kadalasan. Yes, maaring nagtatagumpay pa panaka-naka kung minsan ang kasamaan. Pero huwag tayong mainip sapagkat kapag ang Diyos ang siyang kumilos, mamamangha na lang tayo. Katulad ng sinasabi ngayon sa ating salmo, ang gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo natutuwa. Nakatutuwa kasi we will realize na kahit may mga nangyayaring pangit, kahit may mga panakanakang pagtatagumpay ng masama, sa huli, nasa sa Diyos pa rin ang huling halakhak. Sa huli, naiaayos pa rin niya ng maganda ang lahat. Kaya ito po sana ang kining mensahe ng ating mga pagbasa na po pwede pong i-apply hindi lamang sa ating bayan ngayon, kundi pati na sa ating buhay. Amen.